Ligtas na mula sa bingit ng kamatayan ng OFW na si Mary Jane Veloso. Sa wakas, ligtas na sa parusang bitay si Mary Jane Veloso. Malapit nang umuwi sa Pilipinas si Mary Jane Veloso matapos ang 14 years na pagkakakulong sa Indonesia. Ito mismo ang kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ulat ng Presidential Communications Office. Si Mary Jane ang Overseas Filipino Worker o OFW na hinatulan ng kamatayan ng Indonesian government noong 2010 matapos makita ang 2.6 kilos ng heroin sa kanyang maleta sa Adi Sucipto International Airport sa Yogyakarta, Indonesia. Pinasalamatan ng Pangulo si Indonesian President Prabowo Subianto at ang gobyerno ng Indonesia sa desisyon nito. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni Pangulong Marcos na ang kaso ni Mary Jane ay sumasalamin sa sitwasyon ng maraming Pilipino. Minsan na ring sinuyo ng mga nakaraang administrasyon ng Pilipinas ang gobyerno ng Indonesia na bigyang kalayaan si Veloso. Ngunit ngayon pa napagbigyan sa Marcos administration sa bagong presidente ng Indonesia. Kaya sa videong ito, balikan natin kung paano nga ba nakulong at nahatulan ng parusang kamatayan si Mary Jane Veloso sa Indonesia at ngayong nakaligtas sa nakaambang parusang bitay. Ano nga ba ang mangyayari sa kanya kung ililipat na ng kulungan dito sa Pilipinas? Si Mary Jane ay isa sa mga maraming Pilipinong nagdesisyong magtrabaho sa ibang bansa na isa lang ang tanging layunin. Yun ay ang makatulong sa pamilya. Inalok siya ng kaibigang si Maria Cristina Serio, isang recruiter na maging domestic helper doon sa Malaysia. Subalit pagdating sa Malaysia, sinabihan siya ni Serio na hindi available ang trabaho pero may na-arrange na isa pang trabaho para kay Mary Jane. Habang nag-aantay ng update tungkol sa bagong trabaho, nagyaya ang kanyang recruiter na magpunta muna sa Indonesia para sa isang linggong bakasyon. Noong April 25, 2010, dumating sina Mary Jane sa Adi Sucipto International Airport. Nang i-check ang bagahe ni Mary Jane, dito natuklasan ng airport officials ang 2.6 kilos ng heroin. Itinanggi ni Mary Jane na sa kanya ang droga sa maleta. Ayon sa National Union of People's Lawyers, ito ay isiniksik ng kapatid ng boyfriend ni Serio nang hindi nalalaman ni Mary Jane. Nagsimula ang paglilitis kay Mary Jane sa Sleman District Court sa Yogyakarta noong October 4, 2010. Nahatulan siya ng guilty at parusang kamatayan noong October 11, 2010. Nakatakda sana siyang bitayin noong April 29, 2015. Kasunod nito, umapila ng clemency sa Indonesian government ang nooy Pangulong Noynoy Aquino noong February 2015. Posible raw kasing gawin na state witness si Mary Jane sa kasong human trafficking. Noong April 28, 2015, isang araw bago siya bitayin, sumuko ang recruiter niyang si Maria Cristina Serio sa Nueva Ecija Police Station. Hinatulan si Serio at ang kanyang live-in partner ng human trafficking, illegal recruitment at estafa. Naipagpaliban ang pagbitay kay Mary Jane pero nananatili nakapiit siya sa Indonesia. Noong May 2023, ginanap ang ASEAN Summit sa Indonesia at tinalakay ni President Bongbong Marcos ang kaso ni Mary Jane kay Indonesian President Joko Widodo. Dito ay hiniling ng Pangulo kay Widodo na bukod sa clemency ay mabigyan sana ng extradition si Mary Jane para tapusin sa Pilipinas ang kanyang sentensya. Nito lamang January 2024, nagkaroon ng 3-day state visit si Widodo sa Pilipinas at sinabi nito kay Pangulong Marcos Jr. na muling susuriin ng Indonesian government ang kaso ni Mary Jane Veloso. At ito na nga ngayon ang resulta. Nakapagdesisyon ang gobyerno ng Indonesia na ilipat ng kulungan dito sa Pilipinas ang nakakulong na OFW. Dahil sa naturang desisyon, labis na natuwa ang gobyerno ng Pilipinas at tila namunutan ng tinik ang pamilya ni Mary Jane dito sa Pinas. Samantala, inilatag naman sa isa sa private legal counsel ng Pinay ang dalawang senaryos na maaaring mangyari sakali mang tuluyan na siyang ilipat sa prison facility dito sa ating bansa. Ayon sa kanyang abogado, sa best case scenario, sakaling magpasya ang gobyerno ng Indonesia na ilipat si Veloso, pagkadating pa lang niya sa Pilipinas, maaari na umanong mapagkaluban ito na absolute pardon na posibleng pumigil sa kanya na makulong o umapak sa institusyon ng Pilipinas. Habang sa worst case scenario naman, maaring mapalitan ang hatol sa kanya na death penalty na wala dito sa Pilipinas sa habang buhay na pagkakakulong.
Subalit anuman dito ang magiging kapalaran ni Veloso, may tsansa pa rin ito sa buhay kapag natuloy ang paglipat sa kanya ng kustudiya dito sa Pilipinas. Ipinunto pa ng kanyang legal counsel na kahit pa magpasya ang mga mababata sa ating bansa na buhayin muli o ibalik ang parusang kamatayan, hindi ito maaaring ma-apply ng retroaktibo. Ano ang reaksyon ninyo dito? Pag-usapan natin yan sa comment section. At sa hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe sa Showbiz Caster.